Samahan nyo nga ako guys na i-convert natin yung aking Epson L121 na printer. Ito ay dye. Gagamitin natin ay ang sublimation ink kasi para magkumpisa na rin tayo ng ating negosyo, no? Pero ang kailangan lang natin dito, hindi kailangan ng special machine. Ang gagawin lang natin dito, ibang ink lang yung ating isasalin. Ito ay ang sublimation. Diretso na. Kung gusto nyo yung sublimation or gusto nyo yung pigment ink, okay siya dito sa L121 na Epson printer. So ito lang, ina-assemble ko lang, o diba? Nagmamagaling kasi. Nasanay kasi ako na malalaki yung aking mga printer, pero ngayon lang ako ito yung pinakamaliit kong printer na nabili. Nung natapos ko lang i-assemble yung aking printer, ito naman iisa-isahin ko naman na lagyan ng ink yung tank. Uunahin ko muna yung pinaka light color kasi mahihirapan tayo pag nilagay natin yung una yung dark color kasi nga marurumi yan yung kamay natin. Nung akin nang isasalin, abay nahihirapan ako, paano ba ito? Kasi ang liit ng butas. Subuti na lang, meron akong maliit na funnel na sa painting ng anak ko. Dito yung ginamit ko at sumakto naman. Pero kalaunan naisip ko, paano ko kaya ito lilinisan? Kasi ink ito, ay buti na lang. Meron akong nabiling cleaning solution. So yun yung ginamit ko. Ang linis sa maliit na ibudong ito at para makapagnegosyo na rin tayo. At recommended ko na bumili kayo ng cleaning solution talaga kasi napaka-handy niya at mabilis talagang natanggal yung ink sa kamay ko pati sa imbudong ito. Talagang sobrang linis niya. Kasi dati ginagamit ko lang alcohol. Nakuha effect yung alcohol dito. Talagang makikita mo talaga na naghihiwalay talaga yung ink. Cleaning solution talaga siya. At na matapos ko na nga yung yellow, sinunod ko naman yung magenta. Sa magenta, dinahandahan ko lang kasi sa unang lagay ko ng yellow, nagkaroon ng bubbles. Kaya dinahandahan ko sa magenta. Nang natapos ng magenta, nilinis ko na naman ulit yung imbudo. Tapos sunod naman, inilagay ko na yung cyan. Laking tulong talaga itong maliit na imbudong ito kasi hindi na ako nahihirapan kaya hindi ko na ito itatapon at hindi ko na rin ito ibabalik sa anak ko para hindi niya makita kasi talagang handy siya pag meron kang itong maliit na imbudong ito tapos meron kang cleaning solution, ang bilis lang. 40 ml nga lang pala yung laman ng tangking to kaya yung aking 100 ml na binili ay meron pang natira. So magagamit ko pa siya sa susunod ko naman na pag-refill. Hansol pala ang brand ng sublimation ink na binili ko. Buti na lang at meron na tayong nabibili ng mura para magkapag-upisa na rin tayo ng negosyo at nung natapos ko na nga, eto na at lalagyan ko na ng power cord. Hindi ko mahanap kaya inuna ko yung laptop. Eto kasi ang problema pag nagmamagaling tayo, abay magbasa-basa na naman tayo ng manual para nang hindi naman tayo nahihirapan. Ayan. At nung nabasa ko na yung manual, dito lang pala siya sa baba. Muntikan ko nang ibalik sa nagbenta nito. Paano ba naman mag-aandar kung wala namang power connection, hindi ba? Pagkatapos natin isaksak sa kuryente, kailangan natin i-power on. Sunod ng power on, bago tayo mag-print, kailangan natin mag-flashing kasi bago nga ito. So ito, tingin na naman tayo sa manual kasi nga hindi mahiling magbasa-basa, hindi ba? Kailangan talaga basahin natin yung step by step para madalian lang tayo. So pagkatapos niyan, nagkaroon lang ako ng 20 minutes. So iniwan ko, pag sunod, pagbalik ko, ayan na, ready to print na tayo. Gagamitan ko lang na connector kasi C-type yung aking laptop at makapag-print na. See you next time!